Life After Prison. By Silence You. Kabanata 1031 hanggang 1040. Hindi inaasahan ni Severin na sobrang kumpiyansa ni Chelsea sa kanyang kagandahan, kaya tinignan niya ito ng taas-baba. Nagsimulang magpanik si Chelsea nang makita niyang sinusuri siya. Nakakatakot siyang umatras ng 2 hakbang. Bakit? Bakit ganyan ka makatingin sa akin? Ngumiti si Severin. Sinusubukan ko lang malaman kung bakit ka kumpiyansa sa sarili mong hitsura gayong hindi ka naman kasing ganda ng 2 babae ko. Bakit ikaw? Halos mahimatay si Chelsea sa galit. Siya ay palaging napakakumpiyansa sa kanyang hitsura mula noon maraming mayayamang lalaki ang sumubok na manligaw sa kanya noon. Baka naman pinababayaan niya akong kunin ang atensyon ko. Napangiti siya bigla. Sa tingin mo naman na maniniwala ako sa iyo. Sa anumang kaso, mas mabuting huwag kang makakuha ng anumang nakakatawang ideya tungkol sa pagpunta sa kwarto ko ngayong gabi. Kung gagawin mo, sisiguraduhin kong iwasan mo ang sarili ko para hindi ka makasama sa akin. Oh, huwag kang mag-alala. Wala akong anumang interes sa iyo. Sabi ni Severin bago umakyat sa itaas. Halos mahimatay na naman si Chelsea sa galit. Kalokohan. Sinundan niya siya habang siya ay minumura sa lahat ng oras. Hindi nagtagal, pinili ni Severin ang kwarto sa tabi ni Chelsea. Nga pala, hindi ko natitignan ang bagay na yun dahil inayos na ng tatay mo ang mga tauhan niya, na sigurado akong pamilyar sa lugar, para gawin iyon. Pwede mo akong hanapin kung gusto mong lumabas. Pero siguraduhin mong kumatok ka muna at hintayin mo akong pumasok bago buksan ang pinto, okay? Nag-cross arms si Chelsea at nilibot ang tingin sa kanya. Ha? Huwag mong sabihing natatakot ka na may makita akong hindi dapat. Nag-aaral ako tungkol sa alchemy sa aking librerag oras kaya nag-aalala akong masisira mo ang atensyon ko kapag bigla kang pumasok. Mahinang sabi ni Severin. Talaga. Hindi kita tinitingnan bilang isang lalaking marunong ng alchemy. Napansin ito ni Chelsea na kakaiba ngunit pagkatapos ay nagpa siya na huwag sayangin ang kanyang mga selula ng utak sa pag-iisip tungkol dito. Kahit alam niya ang alchemy, dapat siya ay nasa beginner level, tulad ng first grade low rank o first grade medium rank. Sa katunan niyan, sigurado akong nagsisimula pa lang siya at hindi pa niya matatawag ang sarili niya na alchemist. Maraming tao sa mundo ang gustong maging alchemist ngunit kakaunti lang ang nagtagumpay. Hindi banggitin, ang mga nagawang magpatuloy sa hanay ng first grade high rank o second grade alchemist ay mabibilang sa isang banda. Kaya, ibinasura niya ang pag-aaral ni Severin ng alchemy bilang walang iba kundi paglipad ng magarbo. Sige, anuman. Wala akong planong lumabas ngayon. Nga pala, kailangan mong gawin ang pareho. Kumatok ka muna sa pinto ko bago ka pumasok. Sabi ni Chelsea. Pagkatapos nun, bumalik na siya sa kwarto niya. Nakakapagod ang araw niya. Hindi pa banggitin, basang-basa siya sa pawis pagkatapos ng takot niya sa airport. Kaya naman, wala siyang ibang gusto kundi ang maligo at magpahinga. Gayunpaman, sanay na siyang manatiling mag-isa kaya nakalimutan niyang i-lock ang pinto ng kanyang silid pagkatapos itong isara. Inilagay niya ang kanyang bagahe sa gilid, umupo sa kanyang kama, at tinawagan ang kanyang matalik na kaibigan upang makipag-chat ng matagal. Pagkatapos niyang ibaba ang tawag, hinalungkat niya ang kanyang bagahe upang hanapin ang kanyang sexy lingiri at hinubad ang damit na suot niya bago pumunta sa banyo na may hawak na sexy lingiri sa kanyang kamay. Pagdating doon, inilagay niya ang kanyang sexy lingiri sa gilid at binuksan ang shower. Samantala, nagpaplano si Severin na umidlip bago mag-alchemy. Hindi pa lumilipas ang 10 minuto nang marinig niyang sumisigaw si Chelsea. Dahil sa gulat ay agad na tumalon si Severin mula sa kanyang kama at nagmadaling pumunta sa kwarto ni Chelsea. Miss Chelsea, okay ka lang? Nag-aalalang tanong niya. May ipis sa loob ng banyo. Sa pagkakataong iyon, laking gulat ni Severin, si Chelsea ay tumatakbo na rin palabas ng banyo sa takot. Hindi magiging problema iyon kung hindi siya nakahubad. Ano? Anong ginagawa mo sa? Napatulala si Chelsea nang makita si Severin na nakatayo doon sa kwarto niya pero bigla niyang naalala na nasa tabi niya pala itong nag-stay sa kwarto niya.
Agad niyang nilinggan ang sarili at mabilis na bumalatay ang pamumula sa kanyang mukha. Sa sumunod na segundo ay tumakbo siya papunta sa kama at hinubad ang bedsheet para takpan ang sarili. Ano? Anong tinitingin-tingin mo? Malazwa ka. Paano? Paano ka nakapasok? Saglit na natahimik si Severin. Pagkatapos ay ngumiti siya ng alangan habang sinusubukang ipaliwanag. Akala ko may mga masamang tao na nagtatago sa iyong silid nang marinig kong sumigaw ka kaya sumugod ako para iligtas ka. Namula ang buong mukha ni Chelsea. May nakita ka ba ngayon? Mahinang tanong niya. Kaunti pero huwag kang mag-alala. Napakadilim ng ilaw dito kaya wala akong makitang malinaw. Nahihiyang sagot ni Severin. Halos mabaliw si Chelsea sa narinig niya. Napapadyak siya sa sahig at sumigaw. Wala kang nakitang malinaw. Kung ano lang ang inaasahan mong malinaw na makita. Maging malinaw sa sagot mo, bastos ka. May nakita ka ba o may nakita ka ba ngayon? Sige, nakita ko lahat. Sagot ni Severin na may pilit ng ngiti. Mawala. Sinama ng tingin ni Chelsea si Severin. Bakit ang hirap mong sabihin ang totoo? Walang imak na tumingin sa kanya si Severin. Bakit hindi mo subukang tanungin ulit ako? Arg. Halos hatakin ni Chelsea ang kanyang buhok dahil sa pagkabigo. May nakita ka ba o wala? Pinilit niyang ilabas ang mga salita sa pamamagitan ng nagngangalit na mga ngipin. Wala akong nakita. Walang pagdadalawang isip na sagot ni Severin. Lalong nag-work up si Chelsea. Kahit na may nakita ka man o wala, ipinagbabawal ko sa iyo na sabihin ang anumang bagay tungkol dito sa sinuman. Sabi niya sa pagitan ng nagngangalit na mga ngipin. Itinaas ni Severin ang kanyang kamay. Huwag kang mag-alala, Miss Chelsea, ipinapangako ko na hindi ko sasabihin kahit kanino kung gaano kaliit ang iyong. Tumingin siya sa dibdib ni Chelsea. Si Chelsea ay nagkaroon nito kay Severin. Yung tandang lalaking to, hindi lang marunong magtikom ng bibig ha. Pinandilatan siya nito. Mawala. Sige. Natututo lang ako na walang masamang tao na nagtatago sa kwarto mo. At huwag kang mag-alala, hindi ko sasabihin kahit kanino ang nakita ko ngayon. Sabi ni Severin na nahihiyang ngumiti bago tumalikod para umalis. Maghintay. Pinigilan siya ni Chelsea bago pa man siya makahakbang. Tumalikod si Severin. Akala ko ba sinabi mo sa akin na mawala? At sa tingin ko, hindi ako nararapat na manatili dito kung maliligo ka. O baka gusto mong panoorin kitang maligo? Hahaha. Nakakatawa. May ipis sa banyo. Patayin mo at itapon mo. Ngumiti ng pilit si Severin bago naglakad papuntang banyo. Paano ka matatakot sa ipis kung mas malaki ka rito? Tanga ka, babae kasi ako. Sagot ni Chelsea na may padyak ng mga paa. Hindi na nagtagal pa para maalis ni Severin ang ipis. Lumabas siya ng banyo at sinabing, Miss Chelsea, naalis ko na ang ipis. Maaari kang mag-shower sa kapayapaan ngayon. Pinanlakihan siya ng mata ni Chelsea. Bilisan mo at lumabas ka ng kwarto. Pagkalabas ni Severin sa kwarto, mabilis na tumakbo si Chelsea para i-lock ang pinto. Nakahinga siya ng maluwag bago ibinato sa kama ang bedsheet na ibinalot niya sa kanya. Ugh! Nakakainis. Wala pang lalaking nakakita sa akin na hiyubot-hubad. Dapat niyang madama ang karangalan na siya ang mauna. Pagkatapos noon, hinawakan niya ang kanyang dibdib. Kalokohan. Hindi naman sila ganon kaliit diba? Hindi ko maiwasang magtaka kung gaano ba talaga kalaki ang boobs ng asawa niya. Pagkabalik ni Severin sa kanyang silid, hindi niya maiwasang isipin ang nakita niya ngayon. Nagsimula siyang hindi mapakali ngunit pagkatapos ay ipinilig ang kanyang ulo upang alisin ito bago umakyat sa kama upang umidlip. Makalipas ang isang oras, bumangon siya at kinuha ang kanyang kaldero upang pinuhin ang ilang alchemical na table task. Makalipas ang 3 oras, nasa kanya ang 12 mas mataas na ranggo na alchemical na table task. Sa pamamagitan ng pagsasanay, ang mga pildores na kanyang pinino kamakailan ay ipinagmamalaki ang mas mataas na kalidad kaysa dati. Isang katok ang tumunog sa kanyang pinto nang mailigpit niya ang kanyang kaldero. Pasok ka, sinabi niya. Bumukas ang pinto at pumasok si Chelsea.
Namangha siya sa amoy ng alchemical pills pagkapasok niya sa kwarto. Huminga siya ng malalim at napuno agad ng saya ang mukha niya. Wow! Ang amoy ng mga halamang gamot ay sobrang nakapapawi. Ang amoy ba ay nagmumula sa alchemical pill? Nagawa mo ba talagang gawin ito? Napangiti si Severin habang may gintong liwanag na bumungad sa kanyang mga mata. Masasabi niya kaagad na si Chelsea ay isang level 5 profound master. Sa isang pitik ng kanyang kamay, isang first grade high rank pill ang agad na lumitaw sa kanyang kamay. Narito, ito ay para sa iyo. Hindi ko sinasadyang pumasok sa iyong silid sa hapon. Mangyaring inumin ang tableta na ito bilang isang pagpapakita ng aking pagsisikap na gumawa ng mga pagbabago. Sinabi niya. Hindi nakaimik si Chelsea. Pilit niyang kinakalimutan ang buong bagay ngunit narito si Severin na nagsisikap na ilabas muli ang bagay na iyon. Gayunpaman, agad na napuno ng ecstasy ang kanyang mga mata nang makita niya ang tableta. Oh my God! This is a first grade high rank pill, tama ba? Hindi ka nagbibiro kapag sinabi mong gusto mong ibigay ito sa akin, tama? Tingnan mo, may mga linya pa nga ang tableta kaya dapat ito ay elite quality. Ngumiti si Severin. Kaya gusto mo o hindi? Itapon ko na lang kung ayaw mo. Siyempre ginagawa ko. Hindi ako tanga. Ang pill na ito ay perpekto para sa antas kung nasaan ako. At saka, sabi mo ito ay kabayaran sa nangyari kaninang hapon di ba? Ituturing ko lang itong bayad sa pagbibigay sa iyo ng magandang palabas. Nasa sabik na kinuha ni Chelsea ang alchemical pill mula sa kamay ni Severin bago ito maingat na iniligpit para sa ligtas na imbakan. Hindi mapigilan ni Severin na matuwa sa reaksyon niya. Matapos siyang tingnang mabuti, napagtanto niyang medyo pumikit siya. Nga pala, bakit ka pumunta dito ng ganitong oras? Hapunan na. Hindi ka ba nagugutom? Sagot ni Chelsea. Iniligtas mo ang buhay ko ngayon kaya naisipan kong maglibot sa iyo at i-treat ka sa hapunan. Isa pa, nasa bahay ko kakaya tama lang na gumanap ako bilang isang mahusay na host. Dumungaw si Severin sa bintana at awkward na ngumiti. Madilim sa labas. Masyado akong abala sa pagpino ng mga table tasks kaya hindi ko namalayan na maraming oras na pala ang lumipas. Well, hindi mo naman papansinin kung tatanggapin ko sa alok mo. Pagkatapos noon ay bumaba na silang dalawa. Napansin agad ng mga bodyguard sina Severin at Chelsea nang makalabas na silang dalawa sa mansion. Lumapit sa kanila ang isa sa mga kapitan kasama ang ilan sa kanyang mga kampan. Sinulyapan ng kapitan si Severin bago nagtanong. Miss Chelsea, lalabas ka ba? Isama mo kami para masigurado ang kaligtasan mo. Kinawian ni Chelsea ang kamay niya. Hindi na iyon kakailanganin. Magiging ligtas ako kasama si Severin. Ang kapitan ay nagtataglay ng isang lihim na pagnanasa kay Chelsea at kadalasan ay siya ang sama-sama sa kanya kahit saan. Medyo naiinis na siya sa pag-iral ni Severin at mas lalo siyang nagalit nang mas pinili ni Chelsea si Severin kaysa sa kanya. Dumilim ang mukha niya at naghihinala siyang tumingin kay Severin. Hindi ako sigurado na mapoprotektahan ka talaga ng lalaking na ito, Miss Chelsea. Tingnan mo kung gaano siya payat at mapatla. Hindi na ako magtataka kung kailangan mo siyang protektahan. Sinulyapan ni Severin ang kapitan. Huwag kang mag-alala. Pumayag si Mr. Richard na maging bodyguard ako ni Miss Chelsea nitong ilang araw. Sa madaling salita, sinuri niya ako ng maigi. Ang kapitan, na isang level 9 profound master, ay nanunuya at sinabing mayabang. Oh, talaga. Bakit hindi natin ilabas dito para makita ko kung gaano kakadakila? Ang Maddox ay naging isang third-tier upper-class na pamilya hindi pa matagal na ang nakalipas kaya talagang kapuri-puri para kay Kyren na naabot na niya ang isang level 9 profound master. Hindi na iyon kakailanganin dahil napakababa ng iyong antas. Matatakot akong masaktan ka, sabi ni Severin na walang kwenta. Lalong kinamuhian ng kapitan si Severin pagkatapos noon. Inilapat niya ang kanyang kamay sa isang kamao at ang kanyang espiritual na enerhiya ay agad na lumabas. Kyren, anong ginagawa mo? Si Severin ang bisita natin. Pinagbabawalan kitang pagdikitin siya ng daliri. Gulat na sigaw ni Chelsea.
Galit na pinandilatan ni Karen si Severin bago bumaling kay Chelsea para sabihin. Miss Chelsea, tuturuan ko siya ng leksyon sa pagiging masungit. At saka, nag-aalala ako sa kaligtasan mo. Ano ang magagawa niya kung nasa panganib ka? Huwag kang mag-alala, Miss Chelsea. Hindi niya ako masasaktan. Sabi ni Severin. Bakit ang yabang mo, bastos ka? Tingnan na lang natin kung paano mo ito dadalhin. Sabay na humakbang pasulong sina Karen at Severin, ngunit bago pa man magawa ni Karen ang anumang bagay, nadatnan niya ang kanyang sarili na nababalot ng invisible air pressure na nagmula kay Severin. Imposible para sa kanya na gumawa ng isang hakbang pasulong sa ilalim ng kondisyong iyon. Palakas ng palakas ang presyon ng hangin hanggang sa napilitan siyang bumagsak sa tuhod. Puno ng pawis ang noo niya noon at bakas sa mga mata niya ang matinding takot. Napakalakas niya. May posibilidad na siya ay nasa antas ng isang warrior emperor. Karen. Sigaw ng mga kampan ni Karen. Nagulat din sila sa kung gaano kalakas ang invisible air pressure. Gayunpaman, nagawang kontrolin ni Severin ang presyon ng hangin para lamang kay Karen kung kaya't nanatiling hindi apektado ang kanyang mga kampan. Ganunpaman, ramdam na ramdam nila ang napakalawak na enerhiyang ibinubuga ni Severin at alam nilang hindi sila katapat nito. Ako. Sumusuko na ako. Sigaw ni Karen. Alam niyang si Severin ang totoo. Ngumiti si Severin, at sa isang pag-iisip, nawala ang presyon ng hangin. Napaupo si Karen sa lupa kasabay ng pagkulog habang naramdaman niya ang kaginhawahan. Tara na, Miss Chelsea. Nakangiting sabi ni Severin. Sige. Sinulyapan ni Chelsea si Karen bago sumunod kay Severin palabas ng compound. Tulala na pinagmamasdan ni Karen ang dalawang nawawalang figure. Maya-maya ay tumayo na rin siya. Ano lang ang level niya? Kanina lang ang pressure na iyon. Nakakapangilabot. Hindi nakakagulat na hilingin sa kanya ni Mr. Richard na protektahan si Miss Chelsea. Siguradong magiging ligtas siya kapag may isang malakas na lalaki sa tabi niya. Sabi ng isa sa mga kababata ni Karen. Tumingin sa kanya si Karen at galit na sinabi. Yan ang iniisip mo. Hindi nga natin kilala si Severin. Paano kung malazwa talaga siya? O baka may lihim na motibo siya? Nagpalitan ng tingin ang mga kampan ni Karen bago ngumiti ng walang magawa. Hindi sila tanga. Masasabi nilang lahat na nagseselos si Karen kay Severin. Maya-maya pa ay dumating na sina Chelsea at Severin sa isang plaza. Itinuro ni Chelsea ang isang restaurant sa unahan nila. Ang restaurant na ito ay may napakagandang interior decor. Madalas akong pumunta dito kasama ang mga kaibigan ko. Gusto mo bang subukan ang pagkain doon? Ngumiti si Severin. Oo naman, bakit hindi? Hindi ako mapili sa pagkain at hindi rin ako pamilyar sa lugar na ito. Kaya pwede tayong maghapunan kahit kailan mo gusto. Ngumiti si Chelsea at sabay silang naglakad papunta sa restaurant. Gayunpaman, isang pagsimangot ang lumitaw sa kanyang mukha nang makarating siya sa pasukan. Gago. Ang swerte ko lang na makasagasa ulit sa fatso na iyon. Nilinga ni Severin ang lalaking kausap niya. Nakasuot ng puting suit si Fatso. Kasama niya ang dalawa pang lalaki at tatlong magagandang babae at sa likod nila ay isang grupo ng mga bodyguard. Parang congregation para sa mga spoiled rich kids. Nakita ng isa sa mga babaeng nakasuot ng puting damit si Chelsea. Agad niya itong sinalubong ng masigla. O siya, Chelsea. Bumalik ka na. Ngumiti si Chelsea sa ginang at mamulong kay Severin. Kaibigan ko yan sa university, si Audrey Moore. Sumasakit ang ulo ko tuwing nakikita ko siya dahil sinusubukan niya akong iset up sa matabang iyan. Ang Fatso ay nagmula sa isang second tier na upper class na pamilya kaya ang tatay ni Audrey, isang negosyante, ay nagsisikap na makasama sa kanyang mabuting panig. Pagkatapos noon, palihim niyang sinilip si Severin at napagtanto niyang talagang maganda ito. Pagkatapos pag-isipan ito, idinagdag ni Chelsea. Nakita mo akong nakahubad kaninang hapon kaya utang mo sa akin ang pabor na ito. Pagpasok natin, magpanggap na boyfriend kita at magiging tayo pa pagkatapos nito. Hindi na kaimik si Severin. Makalipas ang ilang segundo, bumulong siya pabalik. Hindi ba ngayon lang kita binigyan ng first grade high rank pill?
Kaya pantay na tayo, di ba? Hindi. Hindi sapat iyon. Wala pang lalaking nakakita sa akin na nakahubad dati. Ikaw talaga ang una kaya kailangan mong gumawa ng kaunti pa para mapatawad kita kahit papaano. Nagangat ng ulo si Chelsea at agad na tumigil sa pagsasalita dahil napapalapit na sa kanila ang mga kaibigan niya habang nagsasalita. Hinawakan ni Audrey ang kamay niya at nakangiting nagtanong. Chelsea, kailan ka pa bumalik? Bakit hindi mo ako sinabihan? Masasabi ni Severin na magiging matalik na magkaibigan ang dalawang babae kung hindi dahil pinilit ni Audrey na iset up si Chelsea sa fatso. Napangiti ng neutral si Chelsea. Kakababa ko lang ng eroplano ngayon, balak ko sanang sabihin sa iyo bukas kaya isipin mo ang sorpresa kung mabangga ka habang papunta kami para kumain ng hapunan. Pagkatapos noon, binati ni Chelsea ang iba pang grupo, naiwan ang fatso sa huli. Hello, Mr. Rico. Ang tagal na. Tinignan ni Rico Miller si Chelsea ng taas-baba bago ngumiti. Miss Chelsea, lalo kang gumanda kesa sa huli kong pagkikita, sabi ko nga ba natatanda ka na magiging isang magandang babae, di ba? Pagkatapos noon, sinulyapan niya ang gwapong si Severin at nagtanong. Miss Chelsea, kailan ka nagpalit ng bodyguard mo? At nasaan ang iba pa niyang team? Hindi ba dati marami ka sa kanila ang nagpoprotekta sa iyo? Nang makitang hindi nag-aalok ng paliwanag si Severin, napaatras si Chelsea at kinulong ang mga daliri nito ng malapitan. Audrey, Zane, Mr. Rico, ipapakilala ko kayong lahat sa boyfriend kong si Severin Foylet. Boyfriend mo siya. Agad na nanigas ang ngiti sa labi ni Rico habang nanlamig ang mukha. Dumilim din ang mukha ni Audrey. Kung tutusin, nangako si Rico sa kanya na ibibigay ng kanyang pamilya sa kanyang pamilya ang proyektong matagal na nilang gustong iset up siya kay Chelsea. Nagbibiro ka ba, Audrey? Bakit hindi ko pa siya narinig na pinag-uusapan siya? Kailan pa kayo nagsimulang mag-date? Ilang araw pa lang kaming nagkakilala. Sa tingin niyan ang tinatawag na love at first sight. Nakangiting paliwanag ni Chelsea. Oh my God, Audrey. Siguradong baliw ka. Paano ka makikipag-date sa isang lalaki na ilang araw mo lang nakilala? Kilala mo na ba siya? Paano kung manloloko siya? Alam mo naman na mas marami ang mga hamak kaysa sa mabubuting lalaki dyan, tama ba? Pagkasabi niya nun ay inilibot niya ang tingin niya kay Severin na may kasamang disgusto. Kitang-kita kung anong kategorya ng lalaki ang inilagay niya sa kanya. Sa halip na magalit, ngumiti lang si Severin at sinabi kay Rico at sa kanyang mga kaibigan. Hey, tinawag niya kayong mga hamak. Nagulat si Audrey. Mabilis niyang ipinagtanggol ang sarili. Hindi ko sila pinag-uusapan. Napatingin si Severin sa kanya. Miss Audrey, paano mo malalaman kung magaling ang isang lalaki o isang hamak? Ipaparinig mo na parang may detalye ka sa lahat ng lalaki sa mundo. Bakit ikaw? Namula ang mukha ni Audrey sa galit pero hindi siya makasagot. Severin Foylet. Kumunat ang noo ni Rico sa pag-iisip. Maya-maya, ngumiti siya at sinabing. Bakit hindi ko pa siya narinig dati? Saang pamilya siya nagmula? Agad namang nakabawi si Audrey sa kanyang pagkagulat. Tiningnan niyang mabuti si Severin at nagtanong. Severin Foylet. Hindi ko pa narinig ang pangalang ito. Hindi siya taga Wyman City, di ba? Mahalaga ba kung saan ako nanggaling? Tanong ni Severin na walang pakialam ng ngiti. Pagkatapos ay inakbayan niya si Chelsea sa baywang para bumangon kay Audrey. Ang mahalaga ay mahal namin ang isa't isa, di ba, Chelsea? Nagulat si Chelsea sa kanyang ginawa ngunit pagkatapos ay sinimulan niya itong isumpa sa isip dahil sa pagsasamantala sa kanya. Gayunpaman, alam niyang hindi niya ito matutulak palayo. Hindi kapag nakatingin ang lahat sa kanila kaya ngumiti siya ng alanganin at sinabing. Oo, iyon lang ang mahalaga. Wala akong pakialam kung mayaman siya o kung galing siya sa isang upper class na pamilya o hindi. Lahat ng iyon ay hindi mahalaga sa akin. Nakita ni Audrey ang pagbukas niya. Agad niyang sabi ng pabulong. Anong impyerno, sa tingin mo ba maniniwala ako doon? Sino ba naman ang hindi mahilig sa pera? Hindi ka karapat-dapat na makasama si Chelsea kung hindi ka mayaman. Tama siya. Hindi mo ba alam na ang pera ang nagpapaikot sa mundo? Sabi ni Zane na lumapit kay Audrey.
Lakas loob ni Audrey nang makitang tumayo si Zane para sa kanya. Gwapo ka, bibigyan kita. Kaya hindi ko maiwasang isipin na ginagamit mo iyon bilang paraan para dayin mo ang paraan para pakasalan mo si Chelsea at maging maingat na lalaki. Chelsea, gusto mong humanap ng boyfriend? Sige, wala akong komento. Ngunit maaari kang gumawa ng mas mahusay kaysa sa random na ito, tama ba? Bukod sa mas maganda ako ng kaunti, wala akong makitang maganda sa kanya. Kung ano-ano na lang iniisip mo, sabi ni Rico. Napangiti si Chelsea na nahihiya. Hindi mahalaga sa akin na hindi siya mayaman. Masaya ako basta't makakasama ko siya. Chelsea, nasisiraan ka na talaga ng bait. Galing ka sa third-tier upper-class family kaya ang tanging lalaki na sapat para sa iyo ay isang lalaki mula sa parehong klase ng pamilya mo. At saka, hindi ka ba mapapahiya kung hindi ka kayang isama ng boyfriend mong ito sa isang magarbong hapunan? Sabi ni Audrey. Pagkatapos ay bumaling siya kay Severin at sinabing mapagpakumbaba. Akala mo ay madaling pantirya si Chelsea kung gaano siya ka-simple at ka-innocent. Ngunit doon pumapasok ang kanyang mga kaibigan. Hinding-hindi namin siya papayagang makasama sa walang pera na lalaki na tulad mo. Oo, iwan mo siya kung wala kang pera o kapangyarihan. Sabi ng isa pang babae sa grupo. Alam mo ba kung magkano ang maaari niyang gastusin sa pagkain? 10,000, sinasabi ko sa iyo. At hindi banggitin ang kanyang pagkahilig sa pagbili ng libu-libong dolyar na mga bag. Kaya mo ba? Napangisi si Severin. Sabihin mo sa akin. Bakit iniisip ninyong lahat na wala akong pera para ibili siya ng magarbong hapunan? Nasabi ko ba na mahirap ako? Napangisi si Audrey. Kahit sino ay maaaring magsinungaling tungkol sa pagkakaroon ng pera. Pagkatapos ay bumaling siya kay Chelsea at nagtanong. Chelsea, dapat mong ilibrerang hapunan hanggang dahil matagal na tayong hindi nagkita. Oo naman, bakit hindi? Madaling ayusin iyon. Walang pag-aalinlangan na pagsang-ayon ni Chelsea. At saka, nakaugalian na niyang bumili ng hapunan para sa kanyang malalapit na kaibigan. Oo, salamat. Sabi ni Audrey bago bumaling para sabihin kay Severin. Oy, guwapo. Narinig mo, bibili daw tayo ng hapunan. Dahil boyfriend mo siya, hindi mo talaga siya papayagang magbayad ng hapunan, di ba? Kumaibat ang mga labi ni Chelsea nang hindi sinasadya. Kalokohan. Talagang naset up niya ako. Agad siyang ngumiti ng alanganin at sinabing. Anong pinagsasabi mo, Audrey? Kaibigan ko kayong lahat, hindi niya. Tsaka first time niyang makilala kayong lahat, kaya ako dapat ang magbabayad ng dinner. Nang marinig ito, nagpalitan ng tingin sina Audrey at Rico. Sa pagkakataong iyon, mas lalo silang naging kumpiyansa na mahirap si Severin dahil kung hindi, hindi na sana nagpumilit si Chelsea na magbayad para sa hapunan. Chelsea, dinner na lang. Sigurado akong kaya naman ng boyfriend mo ng ganito kalaki. At saka, hindi ba't kaibigan niya rin ang mga kaibigan mo? Dahil magkasama kayong dalawa. Talagang hindi na kailangang mag-isip kung kaninong kaibigan kami. Sabi ni Rico. Tama si Mr. Rico. Nag-thumbs up si Zane. Ituturing na lang namin ang hapunan bilang isang selebrasyon sa inyong dalawa. Kaya boyfriend mo dapat ang magbabayad. At saka, medyo madalas tayong mag-hangout sa hinaharap at bilang isang lalaki, hindi maganda para sa kanya kung ikaw ang magbabayad sa lahat ng oras. Ayos lang kung mag-asawa na kayo pero gusto mo ba talaga ng kuripot bilang boyfriend mo? Nalilito si Chelsea sa sasabihin. Una niyang naisip ang planong ito para sumuko si Rico sa kanya ngunit hindi niya inaasahan na ilalagay nito si Severin sa ganoong kahirap na lugar. Gayunpaman, nagulat siya, ngumiti lang si Severin. Tama kayo. Ako dapat ang bibili ng hapunan. Tara na sa loob ng restaurant. Inunat ni Audrey ang sarili bago madiing sinabi. Salamat pero medyo nag-aalala kami na wala kang pera na pambayad mamaya. Nakakahiya kung talagang mangyayari iyon, hindi ba? Kaya iminumungkahi kung magsabi ka sa amin habang may pagkakataon ka pa. Huwag kang mag-alala. Ito ay maning-manilang sa akin. At saka, ang pera ay walang iba kundi isang numero para sa akin.
Nakangiting paniniguro ni Severin, na iniisip na si Rico at ang iba ay walang iba kundi mga handgal na manggugulo. Pagpasok pa lang nila sa restaurant, pinangunahan ni Audrey ang grupo sa pribadong dining room sa ikalawang palapag. Pagdating doon, nag-order ang buong barkada ng mahabang listahan ng mga pinakamahal na pagkain at inuming may alkohol sa menu. Audrey, hindi ba masyado kayong nag-o-order? Pwede bang tapusin muna natin to? Magdahan-dahan ka na rin sa pag-order red wine. Sayang naman kung hindi natin mauubos lahat ng bote. Sabi ni Chelsea. Halatang nag-aalala siyang mapahiya si Severin kapag nalaman ng lahat na wala siyang pera para bayaran ang bill. Nakadagdag sa kanyang pag-aalala ay ang katotohanan na hindi niya alam ang bank account number ni Severin kaya walang paraan para sa kanya na palihim na mag-wire ng pera. Huwag kang mag-alala, Chelsea. Maaari nating hilingin sa restaurant na mag-impake ng mga natirang pagkain upang dalhin natin kung talagang hindi natin ito maubos. Ang alak naman, ang restaurant ay maaaring magtabi para sa atin at maaari tayong bumalik sa ibang pagkakataon upang tapusin ang mga ito. Nakangiting sabi ni Audrey. Pagkatapos ay ibinigay niya ang menu sa waiter bago sumandal sa kanyang upuan at mapagpakumbaba na sinabi kay Severin. Gumawa ako ng magaspang na pagkalkula sa mga alak na na-order namin ngayon at umabot sila sa kabuoang humigit kumulang $285,000. Sinasabi ko sa iyo ngayon para hindi ka mabigla mamaya. Ngumiti si Severin. Bakit salamat? Ngunit iyon ba talaga ang pinakamahusay na magagawa mo? Handa akong maglabas ng higit sa $1,000,000. Ang mga labi ni Audrey ay hindi mapigilan. Hindi niya inaasahan na magiging ganoon ang mga mesa. Pagbabayaran ko siya sa pagpapahiya niya sa akin ng ganoon. Itinaas ni Zane ang baso niya. Halika, lahat. Itaas natin ang iyong baso at i-cheer ang pagbabalik ni Chelsea. Oo. Ang tagal na nating uminom ng sabay-sabay. Mag-all out tayo mamayang gabi dahil naka-order tayo ng napakaraming masasarap na alak. Sabi ni Rico. Bad mood siya pero pinilit niyang maging mahinahon. Nagsimulang uminom at kumain ang lahat pagkatapos noon. Maya-maya ay sadyang nagtanong si Rico. Severin, hindi ka man lang tumingin sa mga presyo sa menu. Di ba galing ka sa isang maruruming mayamang pamilya? Ngumiti si Severin. Komportable ang pamilya ko. Ang masasabi ko siguradong mas mayaman kami kaysa sa pamilya mo. Marahas na kumikibot ang labi ni Rico habang unti-unting dumidilim ang mukha. Hindi niya inaasahan na magiging ganoon kamayabang si Severin. Sa tingin ko masyado ka lang magsalita. Marami ka na bang nainom? Lasing ka ba? Napangiti si Audrey. Si Rico talaga ay galing sa isang second-tier upper class na pamilya. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, ang kanyang pamilya ay may kayamanan na hindi bababa sa $15,000,000. Hindi iyon isang halaga na madali mong malalampasan, alam mo. Ngumiti si Severin. Walang kwenta ang pagkukumpara sa kanya sa akin dahil hindi naman kami sa parehong liga. Bakit ikaw? Nagnganga ang ngipin ni Rico. Nais niyang hilingin kay Severin na ipakita sa akin ang halaga ng pera niya sa kanyang bank account, ngunit sayang, kahit siya ay alam na ito ay napakabastos. Kumunat ang noo ni Chelsea. Nag-aalala talaga siya na nambobola lang si Severin. Ngunit mayroon siyang natamo na kahit level 7 o level 8 na Warrior King kaya tiyak na ang isang tulad niya ay kayang bayaran ang hapunan na ito, tama ba? Sinabi niya sa kanyang sarili na maliligtas siya sa kahihiyan hanggat magbabayad si Severin para sa hapunan na ito at pagkatapos, kailangan na lamang niyang i-transfer sa kanya ang pera mamaya sa gabi. Sa sandaling iyon, ngumiti si Zane at sinabing, Severin, bakit hindi ka pa namin narinig kung napakayaman mo? Walang masyadong mayayamang pamilya sa Wymont kaya kilala namin ang lahat ng mayayaman sa lungsod na ito. Ngumiti si Severin. Well, ngayon kilala mo na ako. Kalokohan, medyo makinis yan. Ibinalik ng isa sa mga babae si Severin. Sabi ng lalaking madami kang nainom ngayong gabi. Magpapanggap ka ba na lasing ka mamaya para wala ka ng bayad? Ngumiti si Severin. Huwag kayong mag-alala. Malalasing muna kayong lahat bago pa ako makapitin yan. Siya ay lubos na kumpiyansa sa kanyang antas ng pagpapaubaya sa alkohol.
Ang dahilan kung bakit siya nalasing noong nakaraan ay dahil ang kanyang mga kasama sa pag-inom na sina Callum, Seymour, Zeke, at ang iba pa ay pawang mga taong may mataas na tolerance sa alkohol. Patuloy silang nagtotoast sa kanya kaya wala siyang pagpipilian kundi uminom ng higit sa karaniwan. Hahaha. Chelsea, magaling magsalita ang boyfriend mo. Paano mo hahayaang maging boyfriend mo ang isang hindi mapagkakatiwalaang lalaki? Hindi ba mas magandang opsyon si Mr. Rico dito? Nakangusong tanong ni Audrey. Kung gaano man kabait si Chelsea, kahit siya ay hindi makayanan kung paano patuloy na pinagpipilitan ni Audrey si Severin. Nagdilim ang mukha niya. Audrey Moore, alam ko kung anong klaseng boyfriend si Severin, kaya wala kang dapat ipag-alala. At saka, hindi magandang tingnan ang iyong ilong sa negosyo ng ibang tao. Dumilim din ang mukha ni Audrey. Nang maramdamang itinulak niya si Chelsea sa kanyang limitasyon, medyo pinalambot niya ang kanyang tono. Chelsea, sinadya ka naming mapabuti. Dapat tayong magpakasal sa sarili nating kauri. Nag-aalala din kami na baka lokohin ka lang ng isang hamak. Sa hindi inaasahang pagkakataon, tumakbo ang manager ng restaurant sa kwarto at sinabing, "Pasensya na, mga kaibigan. Pero may nag-book ng buong restaurant kaya kailangan ninyong kumain sa ibang lugar." Nagbibiro ka siguro. Sinong mayabang na gago na nagpapalayas sa atin? Malungkot na tanong ni Rico. Bulag ka ba? Hindi mo ba alam na nandito si Mr. Rico ng pamilyang Miller? Maglalakas loob ka bang paalisin kami kung hindi pa namin nauubos ang aming pagkain? Malamig na wika ni Audrey. Paumanhin pero ang nag-book ng buong restaurant ay anak ng mayor. Gusto daw niyang magsagawa ng piging para sa isang importanteng tao. Kaya wala kaming pagpipilian kundi hilingin na kumain kayong lahat sa ibang lugar. Pagkatapos ng isang paghinto, idinagdag ng manager. Siya nga pala, sinabi ni Mr. Harry na babayaran niya ang hapunan ng lahat. Nako, si Mr. Harry. Umalis na lang tayo. Malapit na tayong kumain. Kung tungkol sa mga alak na ito, maaari nating hilingin sa restaurant na itabi ito para sa atin sa susunod. Agad namang bumigay si Rico nang marinig niyang si Harry ang nag-book ng buong restaurant. Siya ay tiyak na hindi niya kayang tumawid. Kilala si Harry bilang isang malupit na lalaki kaya alam ng lahat na layuan siya. Ang mga taong tumawid sa kanya ay namatay lahat sa ilalim ng mahiwagang mga pangyayari kinabukasan. Magaling, Rico. Sa totoo lang busog na ako kaya tayo na. Sabi ni Audrey. Tumayo ang lahat pati si Chelsea. Napaka hindi makatuwiran nito. Naisip niya. Ngunit wala kaming magagawa tungkol dito. Napangisi si Audrey nang mapansin niyang nanatiling nakaupo si Severin. Ano ka pa rin nakaupo dyan? Bumangon ka na. Dapat mong bilangin ang iyong sarili na maswerte na hindi mo kailangang bayaran ang bayarin para sa hapunan na ito dahil binayaran na ito ni Mr. Harry. Durog si Zane na hindi niya makikitang pinapahiya si Severin kaya napamura din siya. Oo, napakaswerte mo talaga na nakaligtas ka dito. Walang sinabi si Severin. Nagsali na lang siya ng red wine sa baso niya. Nang makita ito, tumigas ang ekspresyon ng manager. Sinabi ni Mr. Harry na lahat ay dapat umalis sa loob ng 10 minuto. Ang hindi makakalabas ay mapaparusahan ng naaayon kaya bilisan mo, Mr. Ang oras ay tumatakbo. Suminsam si Severin ng kanyang alak at sinabi sa manager. Sa palagay mo ba ay medyo hindi patas sa aming lahat ang ginawa ni Mr. Harry? Dapat ay nagpabook na siya ng restaurant kanina kung gusto niyang maghanda ng isang piging para sa isang mahalagang tao. Hindi pa nga kami tapos kumain at pinalayas na niya kami.